iniisip kung paano natuklasan ang bayan ng Bicol? Kung gayon, ay makinig kayo. Ang bayan ng Bicol ay simple, ngunit isa ito sa pinakamagandang lugar sa mundo. Mayaman ang bayan ng Bicol sa mga produksyon. Sila ay mayaman. Galing sa lahi ng likod, sa Botabara, si Baltog na kauna-unahang tao ang nakatuklas at nanirahan dito. Matutuklasan ni Baltog ang Ibalon. Napakaganda naman ang lupain ito. Ngunit mukhang kailangan pagpasiglahin ang kagandahin ng mga pananim rito. Aayusin ko ang lupain na ito. Napakaganda. Bumalik si Baltog sa Botabara at kanyang tinawag ang kanyang mga katribo at ibigan. Kanyang ipinalita ang tungkol sa natuklasan na lugar na Egalon. Nagsimula silang magtanim ng mga gabi at kanilang inalagaan ang Ebalon. Pagkatapos nilang nagtanim, ay umuwi na agad sila at dumating ang halimaw at sinira ang kanilang pananim. Isang umaga, nagising na lamang sila na sira na ang kanilang mga pananim. Dali, pumunta kayo rito. Tingnan niyo ang ating mga pananim. Sino kaya ang walang puso gumawa nito? Marami, ang balik-balik na ngayon. Ang mapinsan ang baboy ng pananinira ng pananim sa mga karating bayan. Halika't ating ipalang kay Baltog ang balita. Tara! Pumunta sila kay Baltog. Mahal na Baltog, meron kong ibabalita sa iyo. Ano yun mga katribo? Baltog, ang ating mga pananim ay nasira. At sa tingin namin ay nagagawa nito ng mapinsan ang baboy ng Diyos ang usapan sa ibang layon. Ngayon ay aming itong bubuksain. Aming titipunan ng mga kawal at kami aalis na sa oras na ito. Mag-ingat ka, mahal na Baltog. Pumunta sila Baltog sa kagubatan para hanapin at patayin ang mga mapansalang baboy ramo. Ayun ang baboy na mo! Ikaw pala ang mapapinsan ng baboy na muna peste sa mga ating bayan. Ayun na, aking papisan mo! Ayun ang mga pananim! Ha! Ay maglalaban at hindi kalaunay na patay nila ang mapinsalang baboy ramo. Kaagad silang umuwi sa Ibalon upang ipamahagi ang magandang balita. Daladala nila ang ulo ng baboy ramo na nakatusok sa isang kahoy. Nagkabalik na sila Baltog at kanyang mga kawal. Tingnan nyo, dala-dala nila ang ulo ng halimaw. Napakalakas talaga ng ating pinuno. Mabuhay si Baltog! Mabuhay! 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 Sila ay magkakasiyahan. Ang halimaw na iyan ay kabukasan sa tingin ng bayan na yan. Tawag itong bayan. Kung gayon, At magpapatuloy sila sa pagkakasiyahan. At pagkatapos ng pagkakasiyahan ay umuwi na agad sila. Kinaumagahan ay nag-usap sila sa labas ng kanilang kubo. Meron ka na naman bagong halimaw sa Ibalon at napakarami na nila. Sino kaya maaaring umalas sa kanila? ako, kasama ko ang aking mga kawal at pupusayin namin ang mga halimaw sa bayan ng Ibalon. Kasama ng mga kawal, pumunta si Nahanbyong sa kagubatan upang hanapin at patayin ang mga halimaw. Di ba yan ang halimaw? Ikaw ba? Ikaw ang halimaw na sumakot sa butol.
pinatay. Natin ang tiburon, mababis na kalabaw, halimaw na sa noos, at sa limaos. Ngunit hindi mo rin natin makatampo at mapatay ang halimaw na si Obion. Serpente o ahas, tapos sa iyo. Kung ngayon ay tayo. Pumunta sila sa yungib na nabanggit ng isang kawal nang may lumapit na isang magandang dilag. Handyon! Hinahanap niyo ba ang halimaw ng si Oriol? Oo, binibigyan. Kung ngayon, halika, sasamahan ko kayo sa inyong paghahanap. Maraming salamat po. Patuloy na naglakbay si Handyong kasama ang Oriol. Biglang kumanta ang Oriol. Napakaganda naman na yung tinig, Pilipini. Magpapatuloy sa pagkanta ang Oriol habang sila'y naglalakbay hanggang may napansin ang isang kawal ni Handyong. Mahal na pinuno, nililin lang niya lamang tayo. Siya ang Oriol. Ano bang sinasabi mo? Napakaganda at napakabait niya. Labas ang tunay na anyo ng Oriol. Oo, ito nga ang Oriol. Ngunit, napatunayan kong isa kang mabuting tao. Kaya naman, tutulungan kita at sasamahan sa iyong mga labanan. Maraming salamat, Pilipini. Magtatanim muli ng gabi sina Handyong at ang kanyang mga katribo. Mahal na pinuno, narito ang bangka na aking ginawa upang magamit ninyo sa inyong maglalakbay. Narito rin ang iba pang mga kamitan para sa bangkang ito at iba pang gamit pa na ito ay kagitan ang aking ginawa na kurot alala. Tuloy yung napakabusay ng inyong dalawa. Mahal na pinuno, ito na po ang unang alphabet na aking natuklasan. Tuloy yung napakagaling na kasulat. Maraming salamat. Nagsimula na rin gumawa ng mga matibay na kabahayan ang mga tao rito. At ang panahon na ito ang pinakamasaganang panahon para sa mga taga-Ibalon. Napakaganda na ng ating lugar. Hanggang natin ito ay murang nito. Biglang dadating ang mga unos, malakas na ulan, mga matataas na alon at agos. Pagkatapos ng unos, kaagad na kumalat ang balita tungkol sa kalahating tao at kalahating halimaw na si Rabot. Kaibigan ko, bato. Oh, nagpalito ka. Ano ang nais mo, kaibigan? Nabalitaan mo ba ang tungkol sa kalahating halimaw at kalahating tao na si Rabo? Nais ko sana buksain mo ang sabing halimaw kasama ng iyong kalahating. Ngayon, kaagad kaming aalis. Pinagtipon-tipon ni Bantong ang 1,000 niyang kawal. Inipot ko kayo lahat upang kusain natin ang kalahating tao at kalahating halimaw na sila. Tulungan ninyo akong mahanap ito at mamatay kagad. Kaagad silang naghanda at hinanap si Rabot. Umuhad yun! Naroon si Rabo! Bantong tali na at mas langit si Rabo! Bumigay muna kayo! Akin muna ang sirpahan ang halimaw. Inobserbahan nila ang halimaw ng buong magdamag. At may napansin si Bantong. Akin na rin sinasumagan ng tulong ng halimaw. Kaya naman bukas sa umaga, akin na siyang makakainin. Kinabukasan, dahan-dahan silang pumunta kay Rabot at nag-ingat upang hindi ito magising. Bigla nilang pinagsasasaksak ang halimaw. Sa buong bayan ang lakas ng kanyang pag-iyak. Dinala ni Bantong ang patay na si Rabot kay Handyong.
Ngayon lamang ako nakakita na nakakatakot na halimaw na may nakakasindak na boses. Napakahusay mo, kaibigan ko pa ito. Nagkasiyahan muli ang mga taga-Ibalon. Simula noon, nanatili na ang kapayapaan sa lugar ng Ibalon na ngayon ay tinatawag ng Bicol.